Araw po ngayon ng Biyernes. Masayang Biyernes, Nelson. Siyang Biyernes din. Siyempre sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala, sumusubaybay sa ating programa. Saan man panig po ng mundo kayo naroroon. Masayang Biyernes at welcome po sa Saga ng Mamamayan. At syempre po ang hinihintay ng lahat, ito na po ang bagong rockstar, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung ating mga taga-subaybay. Dumarami na raw yata, Jen. no? Opo. Naku, totoo po, hindi na yata ito, Sen. Hindi na Sana. po ito yata. Sana naman ay Opo. dumami kahit papano, di ba, Nelson? At least yung mga dati ho ay medyo nagdududa sa inyo, yun ang nababawasan ngayon. Meron pa rin mga natitirang nagagalit, sumasama ang loob, pero at least nare-realize nila, mukhang tama yata ang pagkapanalo ng isang Dante sa Senado. Mukhang seryoso sa trabaho, ha? Ganon po ang trend ngayon, Sen. Tayo naman kasi, Jen, alam mo, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating magpasaya ng tao. Hindi Opo. ganoon eh. Kung ano yung makakabuti, maring makapagpasaya sa iba, mainis yung iba, Opo. wala na akong magagawa doon. Basta ang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam ko, yun ang tama. Yan. So, Yun po. Opo. Sa paggawa mo ng tama, kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang Opo. tingin eh. Mali yan eh ka. Yan. Nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman eh, hindi naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, sino ang palagay kong tama. Kaya po kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yan. Oh. Pero kung sa inyo naman po ay hindi maganda, pasensyahan na lang po. Ayan. Sa aming mga Amerikano, Nelson, may kasabihan kami dyan eh. Oo. We cannot please everybody, no? Ganon kami. Ganon talaga. Sa mga Kastila naman, katulad ni Nelson, Opo, opo. no puede placer todos. Ayun. Yun naman ang yan ang ng buhay talaga. Kahit ano pang gawin mo. Tama. Yung mga taga-Inglaterra po, kung ipaparaphrase po natin yung sinabi ni Jen. Si Jen po kasi, San Francisco, California po yun. Opo, opo. Lang may kamag-anak siyang taga-Inglaterra, Yan. sa England. Opo. He who pleases everybody pleases nobody. Ayun. Tama, Kaya tama. ako po yung kaya ko lang gawin. Talagang doon lang po ako. Ganun lang kasimple, Jen. Wala nang iba. Huwag na natin gawing komplikado, Sen. No? Ganun lang kasimple yun. Oho. Parang pag sinabi mo, ito po uod. Kapag yung uod, pinaliwanagan mo pa, magiging komplikado lang yun. Yan. Pero kami ni Nelson Boss, Sen, ay uod na ako. Dinurog namin, ginigiik namin yung mga bundok eh. Didikdiking kung durog. sabi Yan, nga. oo. Di Yung ba? mga... Oh, Isip-isipin mo, dinikdik na, durog pa. Oo. Wala naman kasing dinikdik na hindi durog eh. Yes di ba? po, talaga naman. Oo. Ay, nako. Pero sa araw na ito, Sen, mukhang nananadya ang panahon. Nako po. Oh, Yun ang Nelson, sinabi ikaw mo, mga Jen. ibalita mo nga. Mukhang... Eto na. Oo. Katatapos lamang po ng inyong mga investigasyon sa flood control project, Oh. diba, dyan sa Bulacan Yan. at sa iba't pang lugar. Kanina, ngayong hapon, baka nga hanggang ngayon sa mga sandaling ito ay grabe po naman ang pagbaha sa Metro Manila. Nako. Ayan, tinan mo, Palanan, Makati. Oh. Matinding bahay. Walang may bagyo ngayon, di ba? Yung isa. Ay, pero malayo. Oh, pero malayo. Hindi apektado Metro Manila. At hindi bagyo ang dahilan nito, ha? Oho. Ayan naman sa, yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito sa Quezon City. Oo. Pero sa ibang lugar, Nelson, malakas. Malakas. Opo. Pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Ayan, tinan mo. Oh. Loob yan. Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, Jen. Ano? Opo. Ako, pagka ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Ano? Parang ikaw na ang nandyan eh. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Aha. Oo. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Oho. Parang siguro, hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Opo. Yung baha eh. Pero gusto niyang ipakita, May mensahe, Sen, no? ito po talaga. Ah. At pag hindi po nyo inayos yan, ngayon po nakikita nyo hanggang tuhod lang. Oo. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Nako. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat yan. Totoo kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen.
Ha? Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa yung Sa yan. Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR Ay, code, hindi ka makapasok. oh, Ayun. ay, hindi marunong kumuha ng QR code ang baha. Ay, hindi nakapasok. Nako. Gusto ko nga pasukin yun eh. Ayan. Para ma-dramatize lang natin kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala nila kasi biro-biro na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung pagganap ng tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala Opo. ng pinag-uusapan natin, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Nako. Oho. Talagang hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Sa totoo lang. po. Napakahirap, napakahirap. Mabuti na nga lang, sir, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang Pangulo, kaya parang nagkaroon kayong ng jump off point, di ba? Doon na lang ako muna Yun. bumase Yan. para merong starting point. Opo. At talagang, tinatanong ko naman silang isa-isa. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo Yan. at sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. Kung may mali ba dito, kontra ba kayo? Di sinabi ko, dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, Opo. 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo na Kasi kumpanya. sa laki nun, ano? Oho. Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Pero kasi ang taya ng Pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Ganun na pala kalaki, no? Ganun kalaki. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sinong kokontra? So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. Ito pa po. Di umano doon sa 15 na nagkaroon ng napakalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? Ang lawak. May kokontra. Wala namang kumokontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Walang kumibo. Okay? So silence is acquiescence. Aha. Tinatanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. Yan, opo. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang dun sa 11. Mukhang ang nabigyan. lumihis kong... 7. Wala ang Sibuga ko, wala ang Leyte. Oho. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, nako. Isip-isipin mo ka, may kokontra. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Pagtanggap. Ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, Yun hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim. Kasi hindi na ibang mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Litaw pa ang ulo nun. Pagkasisid kamar. Yan sa mga nakikinig po.
Alam na po nyo kung ano yung Camaro. Sisid Camaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Kaya sabi ko naman kay Secretary Manny Bunuan, Oho. i-checkin mo ka ako, Secretary, na yung mga naimbestigahan mo na ghost projects, kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, Sen. Nakakonect naman ng opisina. Salamat po, kanya-man niya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga dyan. Nagpipresenta nga ako kami ni Nelson. Baka kung kapusin kayo ng tao, kami pwede kaming maipadala, Sen. Kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kung ano bang requirements yan. Hindi kayo qualified kasi kayo takot kayo sa tubig. Sayang naman. Kasi yan, kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Kung kinakailangan sisirin mo yung yung pagkakabaon. Kasi ang ating tinitingnan dito, nakikita mo yung agos ng tubig. Opo. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. May measurein mo yung scouring dito. Ayun. Yun ang pinaka-importante dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konti, hindi mo makikita na talagang wala ng lupa na kinababaunan yung ibinaon niya. Paano 3 metro lang ibinaon niya? Well, yun, Sen, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ngayon, nung nakaraang Biyernes, humingi kayo ng pictures, the video. Marami nang nagbibigay sa akin ngayon, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, Sen, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na nasunod, yung specification ng isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami na mag-a-analyze Ganun po. May mga technical naman kami. Pag nakita, ay walang revetment ito. Kita agad. Walang reinforcing ito. Isip-isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung pala. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito Yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun yung revetment mo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal yan. Nakikita mo ngayon, wala pang 1 taon Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... yun na nga. Wala pang ulan yun. Pinakita yung picture na bakbak na kagad. Wala pang ulan. Puro putik ang ginamit Ayun nga. So, yun palang kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi ay parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, ito kalsadas. So, slopes protection, nagsasabi, revetment Slope na yun. protection pala. Kasi Yun ang mga maliit na technical ilog terms. lang Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung... Nakabaon. Tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver Para hindi ka dumaan man ng malakas na agos. Pipilitin mong ibaon lahat yung Hanggang sa 6 na huminto yon. siya. May nakalitaw na halos kalahating metro pagkatapos ibabaon mo yon. Ayun. At hindi lang pagbabaon yun Kasi yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa haba. Nakaano ito, meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Kakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng agos, natutumba kasi. Walang apron Wala pa. Pero Ayun kung pala meron yun. kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Marami po kasi mga Ngayon, technical terms. kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan, para ngayon, pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, Kahit na medyo naagnas na yung dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito Wala na siyang salalayan ngayon. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan, kanya-kanya na pictures. Yung slope na lupa,
Ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento kagad eh. Di ba? Oo, Nakita oo. mo? Mali pala yun. Kasi pag dumanong agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito. Nilagyan mo ng Semento semento. lang. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen? Wala. Sandali lang yun. Hindi Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program mo pork yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Oh. Yung isa naman, Jen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Oo. Tapos may slope, di ba? Oh. Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitadaan Yung lupa. Di ba? Oo. Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. O kaya lang, sa mga building nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan, Diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, yan, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata yung sa gilid, Ayan, nakita mo yung nalapnos eh. Oho. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Oho. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, ni walang bakal tapos puro buhangin na sa loob May maliliit na bato Kaya pala nabakbak Ito sa Mindoro ito, Sen Maganda yung ibabaw no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Ayan, nakita mo, gumuho ka agad. Oho. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala Okay, po. maraming mananago. Ngayon, Opo. titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Opo, pati specification. Di ba? Okay, bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Diba? Oho. Kasi pwede ka, dito kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng backhoe litaw na eh. Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na lang matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide yan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Oho. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materyales, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinitataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprubahan ng tauhan ng COA sa film? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Oho. Ang contractor mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer ang contractor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya second engineering district. Opo. Sabihin na natin, province. Yan, oho. Yung enterprising na district engineer.
Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Saint Legacy. Timothy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, oo. Pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? O kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Oh. Legacy ka. Legacy. Ikaw si Saint, Saint Timothy, Timothy. oh. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan Marirecord. sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho May project sa loob ka. ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na Royalty fee. Walang oo, pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Oo, Oo. ito. Ipinamamalengke. E de, naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Oo. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up. Yes po. Oo. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero na sa parang totoo lang, wala Walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice lang sila. Practice Bakit naman. ba? Pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala mo marami. Sen, akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kung ikaw naman ang district engineer. Oo, yan. Oh, naku. Dahil sa Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nagberte. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. Oo, pagkatapos makikita mo yung lugar pati pagkain talagang pati yung pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha. Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno O yun. gamit ng Opo. gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Nako. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pare-pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang-ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang pala kasimple. yun, pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, sa regional director, etc., hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila eh. Splitting of contracts, bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, Hati-hati. 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million, 50 million, 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Nako. Isang bagay siya ng kasi dahil doon sa thread, marami po social media,
ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang Investigasyon. ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman napala, di ba? Oo, lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample. Oh, ha? sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, Oo. natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati Oo. City Hall parking? Yes. Di ba ang tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako, Na yan ay may 2.2 billion? nasira ang political career ng mga binay Oo. dyan. Yes. Dahil siya tatakbong ano nun eh. Yes, Presidente eh. Mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Lumitaw na ngayon ng resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang dami pinakitang ko. Oo, ang daming matitibay na. ebidensya, di ba? Oo. Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Oho. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya, no? Nasira ang kanyang political career. Political career niya. Oho. Pero Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oho. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong natin? namin ni Jensen, Oho. baka naman ganito lang rin Kasi to. ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipinos. Oo, ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. Iba. At saka ang kasama nyo, Lubaw at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Saka may mga technical. Pero yun nga po, Sen. Ano ang magiging kahinatnan? At, Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. politically motivated talaga. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Oo. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Oho. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, Oho. gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Yung Kasi ghost- ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talamakan yun. talagang, yun, grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo, oo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, Opo. may pananagutan po sila. May At kinakailangan, may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yon? Kung 55, Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA,
Paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... Hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Oho. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan, Opo, di ba? yan. Oh, sino ang politiko na kasangkot dyan? Oh, kailangan, dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to Oho. criminal or civil or administrative prosecution. Oho. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ah, Ibalik po ninyo. ayun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa Ayun. ginawa ninyong pandililang sa taong Pwede bang bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 40 sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Yung paborito ko yun. Ganda nung isa eh. Ah, Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. O sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Oh. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Oh, kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Oho. Oh, ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Oho. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Nelson, royalty lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki eh. Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. kasangkot ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. At kaya daw nasira yung negosyo niya. Ganun yun. Ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Para Maniwala lang, ka sa akin. para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing Ganun po. para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin eh. Ni hindi sila nakikipag-coordinate eh. O yun, at least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo, Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi, Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dala-dala ng tao. Wala talaga. Ganun ba? Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss doon eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? Hindi, David ang apelyido. naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ho ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Oho. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Oho. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yon. Oho. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Oho. Marami kang kaibigan.
Puro contractors naman. Ha? Circle of friends eh. Oh. Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office, opo. Meron palang dito, binabanggit dito yung OP, yung Executive Order number 186. Oh, binasa Yung na nauna opo. dyan, 510. Aha. Oo, tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Aha. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Oo. Kasi Sila- 2006 yung una, di ba? Aha. Baka akala mo hindi ko kabisado lahat yan. Ako, kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Nang tama, oh. ay, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Sen? Balisasa. Balisasa, bababalisasa ka pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa Nasaan flood eh? control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan eh. Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin Eto. mo. Mandates that the Department of Environment and Natural Tagalog, Resources... Tagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The primary government agency. Oh, ano? Ayun, primary government agency. Oh, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived Hindi therefrom. yan. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung Sen. 510 ang basahin mo. Ayun na una. Yan. Oho. Yun na una. Executive Order nauna yung 510. 800, nauna yung 510. 510 muna, Hindi tayo Nelson. magkaintindihan eh. Eh, habang hinahanap mo. Sige, habang hinahanap Wala mo. ako nung 500 eh. Hanapin mo. O, sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon at sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno May sa structure halip na eh. na buwagin natin, Sen. May structure na Wala siya. patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. As in, Sa tingin ko patay. ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo, ito pala matagal. 206. Oho. Ano 2006? Ano na tayo ngayon? 2025 na. O ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho. tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka init-init ma-revive pa pa. yan eh. Oh. Hindi kasi naalala ko, Sen, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat nung mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay naman lang sana, at napakahalaga pala ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Wala ano. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ah, ganon? Ako na lang ilagay nyo dyan, Seth. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Oh. Ikaw ang magmamanage ng flood control. Meron kang plano. Opo. Basahin mo yung whereas. Power and function of the River Basin Control Office. Ito na yung EO 510. Sen. Oh, Yan, opo. 510 pala siya. Tingnan mo yung whereas. Baka nakikinig po yung mga taga-DNR. Isa ho na... Nakina ko na. Oh. Buhayin natin itong ahensyang ito. Ako talaga yan eh. Umaasa ako mabuhay ito eh. River Basin. Importante yan. Para maiwasan na yung Tsaka para bumuo ka ng isang ganyang opisina, Nelson, at powered ng isang executive order, Aha. di ba? Panahon pala ni Gloria Macapagal-Arroyo. Oh, kaya binuo yan kasi may nakitang problema at kung noon pa pala gumagana yan at buong higpit na minomonitor, aba, baka ho kahit paano, baka ang Pasig River na-resolba siguro natin. Gumanda. No? Sa dami po ng mga major rivers sa Pilipinas. Ito, ayaw. Yan. Whereas there are areas in the country which have no major river basins but which have
nevertheless been vulnerable to major flooding and landslides and therefore need to be included in a master plan for flood control. Master plan. Master plan pa para sa flood control. Opo. Oo. Whereas there are existing and planned river basin projects that should be rationalized into a master plan for flood control. Oho. Isip-isipin mo yan. Ito yung gawain niya eh. Oho. Pagkatapos Parang hindi kumikibungasin eh. Pero isabihin ko ang head ang niyan. pinipilit ni Secretary Bonoan, meron siyang separate comprehensive plan for 18 regions. Ito yung 18 river basins. Sabi ko sa kanya, kahit 100 pang river basins ang pag-usapan natin, kung hindi integrated sa bawat isa, Opo. walang mangyayari. Tama o hindi? Tama po. kanya. Oo. Dapat talaga. Bakit ba't hindi kayo nakipag-coordinate dito? Anong gawain nito? Executive order ito. Tanggalin na natin yan para sa ganun. Huwag na lang dumami pinasusweldo natin. Wala namang... Meron pala silang pondo, initial amount, 500 million. Ba, ang laki. Yung river basin, ano? Noong 2006. Oh. Ngayon kaya, magkano na? Hindi. 500 million, ayun, Ilan nakalagay daw ang dito. personal nila? Kasi ang balita ko, personal niya, 3 lang ata eh. Tayo na pumunta doon. Oho. Wala pala ito. Ang point ko lang, Sen, ang point ko lang po, sayang naman, kung bakit sabihin, yung ahensya ganito na matagal pong binaliwala, kung halimbawa, palta na natin ng tao, baka ho mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problemang kinakaharap ng ating bansa, Sen. Sa palagay ko hindi na dahil sa Oho. pananagutan nila sa batas, sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Okay, nationwide po. 2006 ito. Opo. Sa matagal na panahon, ibig mo bang sabihin, 19 years ago. papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Oo nga. Ikaw ang may mandato nito eh. 19 na taon ang nakaraan pagkatapos wala kang nagawa. Ganito pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa pa yan. Sayang. Ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? Hindi ko. Ng apelyido ata. Apelyido, David. Sayang naman. Hindi, pinatawag ko nga yan eh. Kasama siya Susunod na pagdinig. sa susunod na pagdinig. Ayun, sige nga po. Kasi pinahahanap din po namin eh. Para ho naman matanong na palatuntunan ito, ilang araw na po namin hinahanap, hindi rin namin matagpuan. Sen eh. Umalis daw po ng opisina na walang pera. WP. Yung WP pala, umalis na walang pera daw eh. Hindi mo matagpuan. Nakita nyo, hinahanap nyo lang, hindi nyo pa mahanap eh. Oo nga po, kasi matanong man lang namin at malaman. Alam mo ba ang opisina nila, napakalapit lang dito? Yun na nga po, walking distance. Sir. Pwede mo lakarin eh. Oo, Bakit kasi hindi ka pa pumunta ron para kinausap mo na lang? Pumunta At na po makita yung mo mismo staff kung anong natin doon. ginagawa nila. Doon daw po sa tanggapan ng DNR, hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong ko sa gwardiya, parang wala naman kami ganyang opisina dito ah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nako po. Nagpapatintero sila eh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun, alam mo kung gusto nilang sabihin? Kami po ay buong pusong nagpunta rito kanya. Sa Pasensya Senado. na po kayo Oo. kung nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala sa inyo. Pero ngayon po ang pagpunta namin ay hindi po para pinsalain kayo. Ayun. Para i-dramatize lamang po namin ang pagsuporta namin sa ginaganap na pagdinig ng Blue Ribbon. Yun. Sapagkat ayaw naming magpakasangkapan. Ayaw po namin. Kasi ayaw po naming manalasa, ayaw po naming maminsala. Gusto naming magpakontrol. Bakit ang hindi? Kaya lang po, imbes na po kami kontrolin, Wala. kabaligtaran po ang nangyayari. Ang hindi po nyo makontrol ngayon ay yung paggamit po ng pondo, pagwaldas ng pondo Yun. na wala pong patutunguhan. Kaya nandito po kami ngayon. Pasensya na po kung rumagasa kami kagad nang walang pasintabi. O yan ang sinasabi ng tubig ng baha. Yan ang mensahe ng baha. Tama yan ang kayo. mensahe niya. Nako. Anyway, saglit lamang po ha. Ihigop lang kami ng, mainit po ang ating talakayan eh. Ihigop lang po kami ng salabat. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.
Nagagalit ka ba sa restaurant na yun o baka naman lumalambot na ang puso mo? Ang problema ng Chunji Inn. Saan naman tayo hahanap ng pantubos? Ay, Yung Italian restaurant, kumusta na ba? Mahahanapan ba ng solusyon? Sarado na ba yung deal? Kimchi Family. Panoorin mamaya, 8:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. This portion is brought to you by Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold, pare ko. Napakababa po ng presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po sa mga ayaw lumabas. Pwede ko kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na po ang Pure Gold Mobile. Gusto niyo po ba, ito pala, gusto niyo po ba ng proteksyon sa ating kalusugan? Nako, dapat lagi tayo may vitamin C. Ino-offer po sa atin ng GTAP Medicinal Products. Meron po silang premium vitamin C, non-acidic form vitamin C, powerful combination ng guava at guyabano. Kaya ang tawag po sa kanya, Synergy. Ayun o. Halal certified po yan at abot kaya ang presyo. Sa mga gusto pong magbigay ng mensahe, yan po, itapat nyo po yung cellphone ninyo sa QR code na yan at magmensahe, automatic po may sasagot dyan. Kung kayo po naman nasa Metro Manila, ito po ang cellphone number. Pwede nyo po tawagan 0915-941-5935. Open po sila sa mga gustong maging distributors at resellers nationwide. Ayon. Nelson, ano pa sa'yo? Ito palang listahan ng mga pinakamaraming flood control. Ay, saglit tanda pala, Nelson. Ha? Ilatagda mo muna natin ito May ating box magiging pala tayo. box populi. Pala Oo. wala na eh. Oh. Ang atin hong magiging tanong, tama ba na siyasatin ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Ulitin ko nga po. Pakibaba mo pa. Tama ba na siyasatin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na Sen, Malabnaw naman yung tanong na yan, Jay. Sino bang gumawa niyan? Hindi sa ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa ang punto lang po dito. Kasi sabi sa Kamara at mga dati yung kasamahan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam diyan gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose, privilege speech si Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo. Hindi ganitong gawin natin, kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Di ba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano yung sasagot nila. Di ba? Oho. Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Oho. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, Yun harinawa. ang importante rito, kung mapapaniwala mo yung tao. Oho. Yun ang ano doon. Yun ang Ayun. importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan.
Oho. Di ba? Opo. Oo. O palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Oo nga, no? Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya ang unang Wala ka bang nagre-reklamo. moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga. Oo nga naman. Dapat oo. siya ang unang Oh. magalit. Ikaw ang unang magalit. Oo. O kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya. Tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan eh. Eh, alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. Oho. May malayang naman tayo, pagpapahayag. At saka dito naman sa palatuntunan ito, nilahat natin, depende po ang ating mga Kahit tagapanood. na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mo, pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa'yo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... Kasi kung bilasa na yan, Oho. kung bilasa na yan, kahit ipamigay mo yan, hindi niya kukunin eh. Para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga Ganyan talagang magiging nasa tono Kamara ng nila. Representante. Yes po. Sige. Oho. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang tono dapat, kapag oo. hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Oho. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Choral ensemble, may rhythm eh. Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May Oo. taga-kumpas. Oho. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba? Oh. Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nag-submit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung mai-implement man yan o hindi. At sapagkat ang implementing agency naman yan ay ang DPWH. Lalo na Kaya nga kung po kung papalitan ganyan. ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, Yung tanong? leading question eh. Oho. Kailangan na bang isigaw Oh. ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Oho. Ha? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yeah. Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako po. meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? Kahulugan. DPWH. Ano? Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. O, di ba DPWH yun? Oo nga, O, no? yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka meron na. Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na, O, Sen. tingnan natin. Oo. Oho. Yan man ang inaasahan ko eh. Ano? Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit Ay, dito? hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po eh. Sa konting ano ko po Maliit na... lang ang kita namin kumita dyan lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo, Ako lang nagsimula. Kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Bakit ngayon gigilitin na yung leg? Yung leg ko palang gigilitin. Hindi pala. Oo. Siya po ang may Ngayon, kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, di ka papipiyak? Ito po. Yan, ito ba't tutuloy ito mo? po yung pumilit sa akin. O, pumiyak ka. Yan ang gusto kong Ayan, mangyari. Sabi niya, Kaya mo poponduhan sasabihin, daw walang niya. mangyayari, ah? Poponduhan daw po niya. Kahit ano pa sinabi niya, sinapaniwala ka niya. Basta Yan. magturo ka. So, ang Vox Populi, Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na agad silang lista. Oy, Jen, Nelson, may nakalista ka pa ng proyekto dito eh, di ba? may Ang mga- bilis nila eh. magkakasabot nga sila eh. Ganun ho ba? Magkakasabot yan. O, yung D, sabi niya. O, si Kwan, ito. Oh. Tawagin ka. Pare, meron tayong konting Dito sa Bulacan ito, sa Bulacan. Oo, yan. O, pahiram nung ano mo, as usual. O, yan. Ayun. Dating gawi. Nako po. O, di ba? Oho. O, alam mo na ngayon yan. Kaya pala ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya. No? Isip-isipin mo, yung DE, wala naman siyang gastos eh. Wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Oho. Kung meron man siyang kukunin lang, siguro mga compliment lang. Opo.
yung mga equipment ng gobyerno. Oho. So kita niya, di ba? Oh. Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang-ayon sa gusto niyang design. Oho. Quality control, hawak niya. Sino nga ano sa kanya? Wala. Siya kukolekta ngayon. Oho. At pag nakolekta niya, bagman siya eh. Opo. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa'yo. Nakasingil na Boss, tayo. ito yung for the boys. Nako. Oo. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang aggrieved party? Ang taong bayan. Oh. Opo. Ang Na mamamayan. palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Oho. Ang iba nangamatay pa kasi na leptospirosis. Oh, yun nga. Hindi ba sabi ng Pangulo? Oho. Mahiya naman kayo eh. Yun. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Ano po? Bakit buhay pa kayo? Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. Ay, nako.